The bit of the artist circle. Okay. Start na po tayo. Saksihan po natin ang history sa bagong buhay, sa bagong yugto ng buhay at career ni Jojo Mendrez. Ayan. Now, ngayon po ay tinutunghayan natin ang pagpirma nila ng kontrata. At gusto natin malaman po ilang taon ang kontratang ito. 50%. Sabi ni Jojo Mendrez, 50 years. Yan. Ilang percent? Ayun. Mamaya tanong mo yan kami, June. 80%. Buti hindi 85. May nalaman ako. Ayun. Pwedeng nakaharap dito. Ayan. Thank you. Thanks. Nakatuwa naman. Tuwa-tuwa. Tuwa si Rosie. Grabe yung tuwa. Grabe yung ligaya. Talaga no? Picture po. Ayan. Okay. Picture na nag-handshake. Ano muna? Yung picture na nag-handshake. Ayan, tapos na po ang ating contract signing. Right now, ay mayroong i-introduce na teaser ang ating mahal na Revival King. Ikaw na. Ready na ba? Ayan, si Mercy Lihade. Okay. Okay, Ate Mercy po ka na muna, Ate Mercy. Well, before the teaser, gusto ko lang din pong, again, magpasalamat sa inyong lahat for coming and para ma-witness yung contract signing ni Jojo with Artist Circle. And salamat po sa suporta ninyo. Gaya nga ng sabi ni Maring Morley at saka ni Jobert, marami pang pagsasamahan dahil maraming nakaplano si Jojo para sa alongside with Artist Circle, definitely para sa taong ito. Jo? Actually, yung sa recording ko, okay naman po yung naging result kasi yung mga songs ko ay napansin po ng tao. Pero para hong mas napansin ako doon sa hindi sa issue. Nakita kita yung hindi sa issue, kundi doon sa elevator at saka escalator. Doon sa libre ko na to ng mga viral videos. Ang dami hong mga dumating sa aming messages, mga invitations, ang lahat po ng mga pumapasok na messages na inspire po sila sa nakikita nila, nagdagdag po ng, alam nyo na ho, ng parang nainteresaduhan sila at ang invitation sa amin. Different cities po sa buong Pilipinas, hinihintay po ang pagdating po doon. So, meron po kaming ibabalik, pero ito yung season 2 ng elevator at saka ng escalator. So, gusto ko po ma-witness nyo ngayong hapon yung teaser na gagawin kasi ito ho'y pinaghandaan namin base na rin po sa mga hiling po ng ating mga kakilala at saka mga sa iba-ibang lugar. Sana magustuhan ninyo ang teaser ko na ilalabas namin ito by next week. Naka-full-cast na po yan. Okay. Thank you so much. Start na tayo. Can we move? Po natin po. Huwag mong takpan ng side.
So today, it's not just a contract signing, it's also a launching of a new brand. The brand of Jojo, which is Super Jojo. So who is Super Jojo? Ano si Super Jojo? I think si Jojo ay makakapag-explain sa atin ano yung hangarin itong gagawin niyang mga contents for YouTube and social media. Siguro hindi naman po ligid sa inyong kaalaman na galing ako sa mahirap na buhay. Magtitingting ako, naglalala ako ng buli nung kabataan ko. So bago maging maayos ang buhay ko, ang dami kong dinaanan na mga hirap ng buhay. So syempre, doon ako sa mababang bahagi ng buhay ko, nakita ko rin talaga yung pakiramdam ng wala. Okay ho? Kaya ho, dumating ako sa point ng buhay ko nung na-bless ako ng Panginoon, nung nagdatingan yung mga blessings sa akin na hiniling ko at hindi ko hiniling, hindi ho ako naging madamot sa kapwa ko. Okay? So, ako ho may mga taong natutulungan na hindi ho nyo nakikita at meron ako mga natutulungang mga tao na nakakalimutan ko na kung sino yung mga yun. Kaya ho, isang araw, nabigla ako, tinawagan ho ako nung isang sikat na DJ ngayon ng LSFM, si Papa Dudut, the #1 DJ ngayon because of his program, yung Love Stories every afternoon. In-invite niya ako sa podcast. Sabi niya sa akin, Jo, naalala mo ba sa Lucena City, nung ako'y dun pa nakadestino, isa ako sa mga nabibigyan mo ng mga merienda, regalo, whatever na mga ganda na bibigay mo, na wala kang hinihinging kapalit. Kaya sabi niya sa akin, dahil sa fully blessed siya ngayon, ang ganda ng millions of followers niya sa YouTube, sa ganito, sabi niya, I will help you. I will help you. I will help you kahit hindi mo kailangan ng pera, but with all the earnings I have, at yung mga na experience ko, gusto kong ma-share sa'yo para mas marami kang matulungan. Matulungan in the sense na hindi mo kailangang lagi kang politiko or ganito, na mas marami kang napapasaya kasi nasubaybayan ko yung ginagawa mo. Napanood pala niya ako sa elevator, sa escalator, at yung mga iba pang natulungan ko na mga testimonial na naririnig niya, yun ang nagsabi sa kanya na gawin niya akong kumpare. Kaya ako yung naging kumpare niya, inaanak ko yung 2 anak niya ngayon, at sabi niya sa akin, with all his support, nasa akin, bibibigay ko sa iyo dahil sa mga nangyari, nabalitaan ko this past few days, past few weeks, sa nangyari sa iyo. So sabi ko sa kanya, maraming salamat. So na-inspire ako na ituloy ko, kasi nung time na nagbago na ako ng management, parang andun na rin yung decision ko na parang huwag na akong tumuloy kasi para akong nabothered sa nangyari sa sitwasyon ng buhay ko. Pero maraming taong nagpupush sa akin na ituloy mo yan kasi kilala ka na dito, ang dami nang humahanap sa'yo. Hindi mo na kailangang introduce ang sarili mo kasi andyan ka na. So you have to do is explore mo yon, you have to get your own new management na makakasundo mo at tutulungan kang mag-grow. Kaya kami pinagtagpo ng panahon ni Rams. Yan ho ang story. So, itong Super Jojo na to, ako ho ay nag-real estate nung bata pa ako. At nagsimula po itong kamay na pinag-uusapan nung pong there are brokers in Lucena City na hindi makaklose ng deal. They took more than 2 hours, 2 years na makaklose sila ng deal kung hindi dahil sa akin. So, sinama nila yung napakayamang investor sa Lucena. Nung na-meet ako, lahat ng properties na itinuro ko, lahat binili po yun sa akin. Okay? So, mahabang story, pero laging pag tinuturo siya ng kamay ko, laging pag hinahawakan kong isang bagay, kapag may nagkakagulo, laging alam mo yung atmosphere ng peace, yung love, laging nandun. Yun ang napapansin ko ever since nung ako ay bata pa. So, dumating ang point na pumunta si Corina Sanchez sa Lucena at i-feature yung kamay ko way back years ago. At kameron ng parang pan-reader, nakitang may sign ng
mountain at saka raise ng sun daw yung kamay ko at bihirang makita yun sa tao. Okay? So, ito yung itutuloy kong bahagi ng buhay ko kasi I believe that life is short. So, kung whatever you have, kailangan mong i-share, maging kang masaya sa buhay mo. So, ginagamit na namin ngayong salitang Super Jojo kasi lahat ng bumubuhos ng mga messages, mga comments sa social media, lahat sila ay parang nakakakuha sa akin ng pag-asa. Dinadaingan ako, lahat ng pangangailangan nila andun. So nakikita ko yung need nila at pag nakikita nila ako, nakakausap nila ako, parang laging merong hope sa buhay nila. So na-inspire akong gawin at ipagpatuloy ko yung career ko at simulan ko yung season 2 ng Elevator at saka ng Escalator. Yan po yung story kung bakit nandyan po ngayon yan. Okay. Thank you, Jo. Thank you, Super Jojo. Madagdag ko lang, magtutulungan po kami ng Star Music, headed by Mr. Roxy Liquigan, sa pagpupush po ng recording career din ni Jojo. Gaya nga ng alam naman nating lahat, he's known to be the Revival King, and we will be consistent with that. We will be launching singles na talagang nag-hit in the past at bibigyan buhay muli ng tinig ni Jojo, and it will be compiled, and then later this year we will be launching an EP, all 7 songs but one original song composed by Mr. Jonathan Manalo, who's coming later, no? So it's a partnership between Jojo, our team, Artist Circle, and Star Music, and with your help. Lahat po kayo, we value your help. Alam niyo naman po yan. So maraming salamat po. Ayan. Thank you. Eto mga kaibigan, this time naman is very special because Jojo will render us a beautiful song. Diba? Ito isa sa mga favorite songs ko na ni-revive niya. And I love it po. Kakanta niya tayo. Palakpakan po natin! Palakpak! Palakpak naman kayo para masaya tayo ka. Ayan! Ito yung hit song ni Timmy Cruz na medyo controversial kasi ginamit ko, pinretain ko yung word na boy for the song at tinugtog na po ito ng mga FM stations all over the Philippines. Kaya para po ito sa inyong lahat, ang I Love You, Boy! Ay nagkaramdam
po, John Mendrez. For the launching and for season 2, yung project na ginagawa mo. And so, more power to you, more blessings. So, this year, ito natapos yung taon, pero sana more work sa less issues. And so, thank you palagi. God bless you and I'll see you around. Yes! One of the best versions of the song I Love You Boy by, of course, Jojo Mendrez. At naloka ako, May ganun, ha? may pagbabalik. Ano to? Ano to? Ayun. Congratulations, Joe. Ang ganda ng version mo. Ang ganda ng mga hagot ng song. Okay. Start tayo ng question and answer. Ngayon, Yeah. microphone, please. Okay, ito na yan, Joe. Ito. Yan, Zay. Unahin na natin si June Lalin. Okay. Dahil alam mo naman si June Lalin. Palis ka, June. Okay, June. Eto na. Yan, congrats, Jojo. Yan. Nagustuhan mo ba, Love You Boy? Parang mas gumanda yung yung version mo pa. Yung Thank pagkakakanta you. mo, parang inspired na inspired. So, merong Eloya. May pinakitang video ni Mark. Gusto namin malaman, since may pinakita, ano na yung update sa inyo? Oo. Yung Pinayamon Demandas na mahang ka na, di ba? Okay na ba? Kaya Maayos na kami. pinakita pa, ha? We're okay. We're okay now. So, Oo. hindi na muna tinuloy. Wala na lahat siya. Kasi parang, alam mo na, kasi merong mga bagay na hindi napapagkasunduan. But anyway, ganun lang naman yung buhay. Pero we decided na huwag nang pahabain Ano kasi mabuting tao naman siya. Nagkaroon ng mediation sa piskalya or kayo na lang mismo? Oh, nag-usap kami, personal, and naging maayos lahat. So, it's so nice, no? Yeah, mas maganda yung ganun. Para Nagsimulang okay, na nauwi sa okay na ulit. Yes. Yan. Mas maluwag sa puso mo. Oo, mas maganda yung para wala nang, wala tayong iniiwasan, gano'n. Pero wala naman siya dito, hindi siya magsusurprise. Hindi. Oo, na siya, parang lang, nag-usap lang kami ng okay na lahat, gano'n. Yeah, it's so nice to Yeah, hear that. oo. Yeah, okay. Eto, madalas mo sabihin before, kahit pag nagme-message ka sa akin, yung mga close mo talaga, syempre kakaroon ka ng anxiety, ganyan. Napansin din naman namin nung marami kang mga sinabi na pinost lately before ang announcement ng bagong management team mo. Now, you're with Ateng Rams. Kumusta na yung anxiety? Mas okay ka na ba ngayon? Mas masaya ka na may bagong management team ka na? Well, kasi, nung first nag-meet kami ni Rams, ramdam ko na mabuting tao si Rams. Ramdam ko. Kasi gano'n naman kapag, syempre, yung first impression ko sa kanya, naramdaman kong mukhang magkakatulungan kami ng maayos. Kasi syempre ako, marami akong pangarap sa buhay. Kasi nga, laging sinasabi ko, life is short. So, gawin mo na lahat yung dapat mong gawin. So, nung nag-meet kami ni Rams, nasabi ko yung mga plans ko. Tapos, syempre, surrounded ako ng good heart ng mga kaibigan din niya. So, parang mas kampante ako sa buhay ko ngayon with Rams. Okay, thank you, June. Pero yan, thank you Yan. Okay, Jobert pa rin tayo. Okay, si Junardo muna. Kumain na ba yung mga mga kaibigan natin? Kasi parang inaantok. After June ka. Okay, si Junardo muna. Okay, tatanong ko na since okay kayo na kay Rams, na manager din ni Timmy Cruz, ano yung mga posts mo? Mga? Tanong ka. Mga posts mo, pwede ka ba magsalita tungkol doon? Yung mga something, yung mga cryptic cryptic posts mo. Kasi, Pera, kasi dumadating kasi sa point ng buhay na, syempre tayo may mga namimit na tao. Okay? Syempre hindi naman lahat ng pagsasama laging masaya. Nagkakameron kayo ng differences. At
depende sa bigat ng mga hindi nyo pagkakaunawaan. Okay? And ang sa akin kasi, sinuklian ng Panginoon sa akin yung mga bagay na iniluha ko this past few weeks. Kaya, para ba sa akin, whatever na minagawa sila, na mabuti para sa akin, chine-cherish ko yun. Marami akong natutunang bagay sa kanila at thankful ako sa kanila. At whatever na nagawa naman nila sa akin, nakasakit sa akin, yun ay pinagpapasa Diyos ko na lang. Alam naman namin yung ugali mo yan, Jo. Pero nagkaroon ba kayo ng issue sa pera? Once and for all. Para kasing siguro merong proper venue para pag-usapan yon, pero ang sa akin kasi Kuya Nards ay kinalimutan ko na whatever na nagawa sila, mas binabalanse ko sa puso ko yung mga nagawa nila for me. Oo. Sige, pautang na lang. Para makalimutan mo na. Gorgie ka mangutang. Ang dami mong inano, Gorgie, nabalita ko kay Morley. 50 million. 50 million. Ganun ba? Hindi mo ba naramdaman kay Atengya na mangungutang sa'yo? Pag mangungutang, pa-reproduce ka? One good thing kasi kay Rams, no? Masyado siyang maalaga. Itong kakainin mo, kakakain ng ganito. Laging para sa ikabubuti ko, which is, alam mo, hindi ko nakita from my past managers, wala akong nakitang ganong personal attachment. At saka syempre, nagbe-brainstorm kami, whatever na para sa akin, na makaganda sa akin. Siyempre naman, kailangan yun. Pinag-uusapan namin, yun ang maganda. What's nice with Jojo, malikot yung utak niya. He's very creative. Dami niyang gustong gawin. As in, talagang ma-overwhelm ka. So, kailangan mo rin siyang i-check, rentahan, ito lang muna tayo, dito lang tayo. Slowly but surely. Baka may rentahan ngayon dito. Hindi naman. But one thing is for sure, napakasipag niyang tao, mabait siyang tao. And sabi ko nga, nung pinausap ako nila Roxy, nila Jonathan, ni Mama Ona, ni Jobert, ni Morley, na bakit hindi siya mag-join ng artist circle? Sabi ko, why not? Because then nag-usap kami, maganda yung meeting namin. I think we spent hours talking, and nakita ko he's really passionate sa singing career niya because he has the voice. At ang gaganda ng mga naka-line up na kanta sa kanya. So, bakit hindi natin tutulungan ng taong gustong mag-share ng talent niya and at the same time gustong tumulong sa mga tao? Good, di ba? You're in the right hands. Tapos ko lang papakilala kay Odette Cana, mama. Pa-arte ni Odette Cana pag nagkakilala. Thank you, Kuya Nardo. Si Kuya Nardo, Junardo. Iba Kuya Nards daw, sabi niya. Kuya Dardo. Kasi super yan eh. Oo ba eh. Pero haligin ng ating Pero before we go offhand, gusto muna namin marinig sa inyo kasi gusto na malaman, paano kayo nagkakilala? Paano nabuo ang management na ito? Sino ang lumapit kanino? Paano kayo nagtagpo? Kasi si Jojo naman sa under Star Music, no? So under Roxy Likigan. So Sir Roxy, kaibigan ko po yan since college. Magpo 40 years na po kaming magkasama ni Roxy mula kolehiyo hanggang sa ngayon, present, no? So 2-3 weeks ago, he messaged me, Mari, gusto mo bang mag-manage ng isa pang artist na nasa Star Music? Sabi ko, sino? Si Jojo Mendres nga. So sino bang hindi nakakilala kay Jojo Mendres? Kung ikaw ay Facebook user o may Facebook account, you definitely see him and all the things na lumalabas tungkol sa kanya. Sabi ko, why not? Sabi ko, i-meet natin siya. So, isang afternoon, nag-meeting kami,
lay down ng cards, anong gusto niyang mangyari, tapos introduce ko sa kanya yung management, and I think nag-fit naman din kami. So nung time na medyo nawindang ang buhay ko, sa mga cryptic post na ginawa ko, nabasa yun ng Star Music family. So tumawag sila kay Mama Ona, asking her, they asked Mama Ona, what's happening to Jojo? So sinabi ni Mama Ona yung real story, sinabi ng Star Music, ano ang kailangan ni Jojo na isusupport namin all the way. So doon ko nakita yung pagmamahal ng Star Music. Then sabi ni Mama Ona that I think kailangan ng guidance niya, yung right team, right manager na mag-guide sa kanya para yung mga dreams niya, yung mga gusto pa niyang gawin sa buhay niya ma-fulfill niya. So yun nga, bilang nag-call si Mama Ona na there's a meeting with Roxy and Rams. Yun. So nung nakita ko siya, ang tawag ko sa kanya Tracy. Tracy. Yun. Tapos nung pala napaka-warm na nag-usapan namin. Di ba na-jobber na doon ka ng gaghapan na yun? Doon nagsimula ang lahat. So sabi ko napaka-warm nitong tao sa akin to. Tapos yun, in-invite niya ako sa office niya, present niya yung profile ng company niya, nakita ko yung mga artist na inaalagaan niya, and timely na nandun si Timmy Cruz sa kanyang Ako naman, kaya sabi ko para pinagtagpo kami kasi ako yung nag-remake nitong Boy ni Timmy Cruz. Hindi kami magkakilala, okay? Ngayon, siya ang producer nung kay Dina Bonnevie, yung House of D. Ako ang magre-remake ng Bakit Ba Ganyan. So, di ba? So, bakit kami bilang pagtatagpuin na pareho namin hindi kilala isa't isa? So, may purpose siguro ang Panginoon kasi ako yung gumagawa ng makabagong version ng mga artist niya rin. O, di ba? Kaya sabi ko mukhang ito ay mga sign na para kami sa isa't isa. Yun. Yung Tracy alias namin yun ng kolehiyo nila Roxy. Oo nga eh. Kumbaga Tracy meets Super Jojo, gano'n ba yun? Okay. Si Ray Pumalay may tanong, asa ba yung microphone isa? Wala ng mic, okay. Ano ko yung Nards? Ano yung Ray? Super Ray. Jo, alam ko charot. Medyo ang tawag dito, definitely maraming nabago dun sa plano. May mga nabago dun sa mga plano, katulad niyan, di ba? Ang na-retain yung mga revivals na gagawin man na nauna pang plano. And then may plano tungkol dun sa search ng Boy. Tuloy pa ba yun? Kasi, oo, di ba? Meron kang pa-search yun, tapos ano na nangyari? Paki-update naman. Tuloy lahat siya. Kasi, ito meron ng changes, like itong recording ko ng Tamis ng Unang Halik. Kasi actually tapos na yung arrangement ng song. Ang nag-arrange ay si Louie Ocampo. So nagkakameron na kami ng differences ng former manager ko. Pinakancel ko yung recording, pinareschedule ko. The music video of Nandito Lang Ako na supposed to be shoot 3 weeks ago, pinakancel ko rin yun. Gawa na nagkakameron na ng ganyan kabuluhan. Then, itong Boy search, tuloy siya. Definitely tuloy siya kasi isa sa mga songs na naging maganda yung feedback is itong Boy. Kasi kami, sinubukan muna namin ito from brain damage dun sa song. So, na-surprise ako dahil yung pumapasok na messages kay Brenda nung nakita ko social media account niya kasi more than 1 million views na yung I Love You Boy. Puro magagandang papuri regarding sa song. At minimension na rin ako ng mga followers niya. So nag-try kami mag-airplay sa radio stations, sa mga major FM stations. Super ganda rin ang feedback. So nag-lang test muna kami. Pero it depends on Star Music kasi kung ano yung uunahin nila eh. Pero ako naman, meron naman akong parang freedom na gawin kung ano yung mas makakaganda or whatever. So, definitely itutuloy itong... At isa pa, iti-change ko, nag-decide si Rams at saka ng home management and Star Music to change Boy to Babe
mas marami yung makakakanta ng song, hindi lang babae, hindi lang lalaki. So, all genders. So, hindi na siya I love you boy, I love you I babe. love you, babe. With permission ng composer na si Mon Del Rosario. So, yung kinanta mo kanina, hindi yan yung pang-recording, may pang-release. Oo. I love you babe na. Oh, i-record ko yung I love you, babe. Pero the same arrangement, babaguhin lang yung lyrics. So, under new management, hindi na ba magiging visible yung mga artista katulad, mga artista na pwedeng maling sa'yo or maliling sa'yo or naliling sa'yo, wala na ba sila? Like si Mark, nandyan na lang ba siya? Si Rainer, nandyan na lang ba? At saka yung social media influencer from Cebu ba siya or something? Yes. Oo. Alam ko, kinurot ako ni Rams kahapon. Sabi sa akin ni Rams kahapon, tigil-tigilan na muna yung mga intrigan, ganyan na you just focus na mahal ka ng tao. Wala yan, mabupapansinin yan kasi nandyan lang yun. Pero ang importante, yung mga nagmamahal sa'yo, for the Super Jojo, at sa lahat ng mga songs na naghihintay sa'yo. So, tigil na yung mga pagkaka-link or pagiging visible ng mga artista, ng mga ganyan? We would rather concentrate dun sa talent niya. Kasi mas gusto natin mag-focus doon eh. Mas gugulo kung mayroong mga on the side. So sabi ko sa kanya, every time na may mga ganyan, wag muna. We will see kung paano natin sila i-inject kung kinakailangan sa mga music videos. But other than that, we'll just focus sa career niya, sa singing career niya, and all his social media platforms that are new. He has new social media platforms na bubuksan yung that's the part 2 or season 2 ng kanyang content creation with the brand Super Jojo. So wala nang casino, wala nang shopping, mga ganon? Wala. It's more of the singing and helping other people. Off-cam na lang. Jo, honestly, nakasira ba itong mga pagkakalink mo sa dalawang Starstruck Survive, tsaka dun sa mga iba pa? Thankful ako dun kay Mark especially kasi wala namang nagplano eh. Wala nagplano sa lahat. Kundi si Mark meron siya ng gumanda yung career niya, lumaki ang kita niya this past few months. At ako naman ay doon napansin, napag-usapan ako, tapos sumabay doon yung kanta kong Somewhere in My Past. Kaya siguro it's a positive rin on my side. Kahit may mga bashing akong na-receive, still mas nanaig yung pagmamahal ng mga tao na ka-appreciate ng songs ko at yung mga charity works ko, yun ang nakatulong. Yun ang nakatulong para mabura sa isipan nila yung mga bashing na dumaan sa buhay ko. Thank you, good luck, and congratulations. Ayan, baka Ray, wala kang kupas talaga. Tsaka hindi ka rin malilig kay TV Cruz. Uy, thank you din of course kay Ray here. The same way, like Mark. Oo, baka mamaya misinterpret na naman natin. Si Ate Mercy may tanong. Oh my gosh, your favorite. Ay, favorite ko yan. Favorite ko si Ate Mercy. Magandang hapon, Mr. Jojo. Ate Mercy. Magandang hapon, Mr. Ramsavit. Sana maging magandang hapon natin lahat. Mr. Jojo, bakit ang kanta mo, I love you boy, bakit hindi, I love you Mercy, I love you girl, bakit? Why? Niretain kasi, nag-design kasi kami ng former manager ko, niretain yung boy. Original yun so maganda naman siya. Kaya lang, with my new management, they decided to use Babe para mas marami ang makarelate at saka mas maraming kumanta with the song. Lahat na, all gender. So hindi naman I love you Superman. Bakit nga pala sinawag kang Superman? Super Jojo. Bakit Mr. Jojo? Super Jojo. Oo, bakit Superman? Kaya Super Jojo, kanina nasagot na yon sa una, kanina pumaliwanag niya na Super Jojo, hindi Superman. Akala ko Superman, kasi akala ko paborito mo Superman, kasi superstar, the late Nor. So, yun pala yun.
Thank you very much. Salamat, Tito Mercy. Ate Mercy, thank you. Ang next naman natin ay ito. Sinong susunod? Si May Pilarski. Si Pilar. Ito si Pilar. Tito Pilar. Ito, may Pilar. Hi, Joe. Hi, Tita Pilar. Congratulations. Thank you, thank you. Sa mga nangyari sa'yo, what have you learned in dealing with different kinds of people? From the management, tapos naglipat ka, may bago. Siguro magkameron ka ng reservation sa sarili mo. Huwag mong i-disclose lahat, whatever secrets you have. At yung pagmamahal mo, siguro ililimit mo siya. At yung tiwala ay huwag mo masyadong ibibigay. Dapat laging merong certain limit na yun lang ang gagawin mo. Yun ang natutunan ko. Kasi ako kasi nature ko kasi ako yung mapagbigay. Huwag akong... Very open ka naman. Huwag akong dadayangan ng isang tao kahit hindi ko kilala. Ako mapagbigay. Yun ako eh. Tapos naniniwala ako, hindi ako nagkikwenta. Dumating sa akin yung sukli, hindi ko na binibilang. Kung may pinabili ako, bahala na po nandiyan. Hindi ako mahilig magbusisi ng mga bagay na mga ano sa akin. Kasi for me, kung magkakasala ka, hindi ka nagkakasala sa akin, kundi doon ka nagkakasala sa taas. So, nasa iyo yung ano, ganun ang pagkatao na dapat may certain boundaries and limits. So ngayon may papalitan ka. There's a way of With my new management, wala akong nararamdamang negative anything. As of today, napakabait sa akin ni Rams at napaka-supportive. Napaka-supportive niya sa akin. Talagang ang ingat na ingat niya siya. Yes, Rams David yan. UST yan. Even ang buko, pinaka-detail ng buko, pag nakita ko konting uban, taklo. Pag nakita ang angle ko gano'n, masyadong mabait sa akin. Kumusta man yung ano mo, yung pag-vlog mo? Diyan ako na-interest sa buwan. Yes, kasi noon kasi walang pumapansin sa akin, Tita Pilar. Kahit kumakanta ako na mamayagpag ang Somewhere in My Past, hindi nila ako recognize. May makakakilala pero hindi kagaya ngayon. Na-witness ni Morley, na-witness lahat ng gano'n. Pumupunta kami sa iba-ibang lugar, sa Clark, sa Subic, Pampanga, Bulacan, Baguio. Pag pumupunta ako doon, recognize ako. And even sa lahat ng lugar dito, recognize ako. Laging bukang bibig na ng tao is libre na to, escalator, o ganito, elevator. Yun ang nagmarka sa kanila. Kaya napansin ko ang laki ng tulong ng social media doon sa vlog na yan, kaya kailangan ko siyang ituloy. Thank you very Thank much. you, Tita Pilar. Congrats, Rams. Thank you. Next naman natin si Julie. Julie, Okay. of course, na-miss natin yan. Tita Julie. Say. Usapan din lang po yung period. Kung terms po ba yan? Kung 1 year, 15 months? Well, lahat naman ng contract may terms, no? So, initially it's 3 years. 3 years in contract namin ni Jojo. So, hopefully, dinadalangin natin sa Panginoon na may maganda yung relationship and yung management. So, gano'n naman. Pag maganda, edi dire-diretso lang ang contract. Gano'n. May second question pa siya, Mick para pala. Kasi Huwag mo na sana yung mic na to. Well, ano yung immediate plans? Gaya nga nung sinabi ni Joe, mas nare-recognize yung kanta niya with all the contents that he's doing. So, kasama niya kaming nagpaplano para sa mga contents. At the same time, paano i-inject yung mga kantang ilo-launch ng Star Music para mas makilala yung mga kanta at mas makilala siya. So, it's really a big collaboration ng kanyang social media account at yung mga kantang gagawin o ilo-launch niya. And then, that's where we come in. Yung guidance sa kanya na ano yung mas tama, mas dapat. So, ganun naman talaga yung management. Nasa lang madagdag. Kasi kilala kayo bilang manager ng artista, di ba? May plano ba?
tinanong ko rin naman siya at nakakaarte naman si Jojo. So why not? Bakit hindi? Pag-artista ka, John, in short. Hindi, kahit ako, ano ipagawa sa akin, okay. Wala sa akin hihindian. Huwag lang Viva Max ang nagagawin ko. Mag-bold ako. Kasi mukhang hindi bagay. Oo, ha? Okay. Okay. Okay, may question naman dito si Wendell Alvarez of SNL. Ako, Wendell. Huwag ka magtatampo. Nagtatampo ka sa akin. Nagme-message ka sa akin. Huwag ka magtatampo. Oh. Hoy, Mike! 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 Tinanggal ni Morley. Ano ba si Morley? Wala na. Wala na. Oh, sige, question na lang. Sigaw mo na lang. Sigaw mo, tutal sanay ka naman sumigaw. Hello. Sigawan tayo dito. Alam mo, Morley, sinabutahe mo talaga yung mic. Hindi, may tanong lang ako kay Rahams. Ano ba mga restriction ni Jojo? Kasi yung dati niya, ano, di ba, ay alam naman natin, nakikita sila ni Marjo doon sa casino, nakikita sila rin niya. Ano ba mga restriction na ibinigay mo sa kanya? Well, kasi minsan kahit ang mga artista bigyan mo ng restriction kung hindi rin naman nila susundin, it will be useless. So, meron naman akong sinabi sa kanya, kung susundin niya, mas mabuti. Kung hindi, nasa sa kanya na yon. Basta kami, we were here to guide him. Di naman kami magkasama sa bahay. So it's really up to him. Kahit naman sinong manager hindi naman namin hawak sa leg ng mga artista namin. But right now, I think he's really serious. And sa kanyang recording career, that's why I would like to acknowledge Mr. Jonathan Manalo of Star Music. Yes! So I think... Jonathan, would you like to say something sa mga bagong kanta na naka-line up for Jojo? So welcome Mr. Jonathan. Yeah, John. Teka. Wala bang Celia? Wait ha. Hello, Rams. Hi, hello. First of all, I'd like to congratulate Jojo for a new management. Siyempre, salamat kay Rams. Very trusted partner namin sa Star Music. Marami siyang talents na hinawakan din under ABS-CBN Music, and now he's managing Jojo, and excited kami sa mga bagong music pa na ilalabas namin na aawitin ni Jojo, and it's going to be a combination of cover songs of your well-loved classics, mga well-loved classics na bibigyan niya ng covers, and mga original songs na isusulat para sa kanya. And actually, meron nga akong sinusulat na bagong Christmas song for him. So, abangan ninyo yun. Congratulations. Ang swerte mo, Joan. Oo na, di ba? Congratulations. Ang galing swerte mo. Thank you everyone for your support and for being here sa event natin this afternoon. Thank you. Thank you so much sa Jonathan Star Music. Ang swerte, ang ganda ng team niyo bongga ang team. Yes, yung isang kanta sa ilo-launch ni Jojo, nandito lang ako. It's an original composition ni Sir Jonathan Manalo. And na-mention niya because I have two other artists under Star Music, Miss Timmy Cruz, na nag-launch tayo nung kanta niya nung June na Magbago. It's a very nice and it's a patriotic song na gagawa ng music video next week. And meron din po tayong isang P-pop artist, a 16-year-old boy. He's very, very talented. His name is Prince Kino. Sorry Jo, naidagdag ko lang para lang mai-promote natin. But that's it. He has 7 songs all in all sa kanyang EP, our extended play, to be launched this year. But right in the coming weeks, we will be launching 2 revival songs, which is Somewhere in My Past and Yung Boy na magiging Bay. Bay. Okay. Thank you. Ano yan? Okay. Photo op lang kay Jonathan. Ayan. Ang hirap maging artista. No? Ang hirap maging artista, di ba, John?
ba yan, Julie D? Ay, Wendy. Sige po, pasok po. There goes Manalo, Rams and Jojo Mendres. Okay, after nito, ang magtatanong ay si Gorgie Rula. Tito Gorgie, may tanong siya. Yan, bago umalis si Sir Jonathan. Bago kayo umalis, Sir Jonathan, kumustahin lang po yung, kasi ginawa niyo siya ng song yung Nandito Lang Ako. Kumusta na po yun? Kumusta po yung resulta ng song na yun? Na nasa digital platforms na rin. Sobra kaming happy sa ABS-CBN Music sa results nung actually sa feedback na nakukuha namin sa Nandito Lang Ako. Kasi nga, ang usual na comment, ang ganda ng message ng song, ang ganda ng pagkakakanta, and maganda yung initial streams niya so far, and expectations namin mas lalaki pa yun kapag na-release na finally yung music video. Kasi ang plano talaga, naikwento ba natin na dapat si Ate Guy yung... Si Ate Guy talaga dapat yung nakaschedule na kami to shoot a video with Ate Guy, pero alam na naman natin yung nangyari. So lang kami, naghanap lang ng pwedeng maging bagong concept, pero we'll be releasing the music video for Nandito Lang Ako soon. So abangan niyo yan. Sana si Ate B na lang. And then, so after nitong Nandito Lang Ako, ang next mo na gagawan song sa kanya, Christmas song na, or meron pang isa? After Nandito Lang Ako, yung videos for Nandito Lang Ako, pero may mga covers kasi nalalabas. Yung release sa digital stores ng Somewhere in My Past, ng pati yung version niya ng Pare Mahal Mo Raw Ako. And then gagawa niya rin ng version yung Yakap. Yung Ako ay Nagbalik. Yung kay Junior. Yes. Tapos, meron din siyang, meron lang kaming iti-tweak dun sa lyrics ng version niya ng Boy ni Timmy Cruz. Nagawing Babe na. Gagawing I Love You Babe. Tapos and then yun na, yung Christmas song. So marami nakakain. So yung original song nyo nga po, yun ang gusto kong malaman na after nang Nandito Lang Ako, Christmas song na po yung gagawin mo. Yes, yun yung next original na sinulat ko po. So it seems na parang super, talaga yung star music sa kanya, no? Ano ang nakita nyo kay Jojo na ganun ka supportive yung star? Kasi si Jojo, he's a natural talent. Maganda talaga yung kanyang singing voice, especially sa recording. And very unique yung story ni Jojo. Sa Someone Like Him, yung story niya, and then yung passion niya with music, singing in particular, and paano siya tumutulong sa mga tao. Opo. Thank you po. Thank you, Sir Jonathan. Kay Rams naman, at saka of course pwede may nagdagdag si Jojo. Bali yung minamanage nyo ngayon kay Jojo, hindi lang yung singing career niya, kundi pati na rin yung kanyang vlogging. Tama po ba? Itong brand niya na Super Jojo. Kasi si Artist Circle, mas nakafocus siya sa showbiz engagements. Most of my artists, yung mga digital platforms nila, accounts po nila yun. So, but also for Jojo, sinabi ko naman sa kanya na yung account niya is his account, all his platforms, but we are here to help him. So, si Mama Ona is heading the content production, lahat ng gagawin. Pero nandyan kami sa likod niya para tumulong. So more on kayo sa singing career niya? Yes, and then doon sa vlogs, titignan natin paano natin i-inject, paano mas makakatulong yung kanta doon sa vlog. So it's really a collaboration. Oo, kasi doon na sana gusto ko malaman yung balik career path ni Jojo. Kasi I think kung hindi ako nagkabali, parang pangatlong management na yata ito, Jo, or pang-apat ba? Oo, parang na iba, medyo naligaw lang yung pag-handle ng iba. So ngayon, ano talagang napagkakasunduan ninyong dalawa ng balik career path ni Jojo? As a singer, kasama rin as vlogger, paano? Yes, kasi sa pagkakausap namin 2-3 weeks ago, passion niya talaga ang pagkanta. Pagkanta. Oo, yun yung passion niya. May kinuwento siya sa akin na may isang event siya na pinuntahan na
sobrang meron siyang masakit na karanasan sa isang event na ginawa para sa kanya. And from that event, dun siya humuhugot ngayon para mas magbigay ng entertainment through songs. So that's where we come in. It's a collaboration also with Star Music kung paano pa natin tutulungan si Jojo masustain yung pangalang Revival King, and at the same time the Super Jojo na brand. That's right. So we're more of the singing career. Tutulong kami sa digital platforms niya, and if acting comes in, nandun pa rin kami para sa kanya. Oo. Okay, thank you, Ate. Jo, last na lang ito kasi yung mga, may mga i-post ka mga cryptic messages to sa social media account mo. Para nag-gets na ba namin kung kanino mo tinutukoy at yung mga nangyayari. Nung mga nag-handle sa iyo before, ay agree ka ba doon sa lahat ng mga, correct mo lang ako ha, kasi para ang plano, yung mga plano doon sa mga nangyari sa career mo before para ma-promote yung kanta, yung pagkakalink kina Rainier, kay Mark Heras, ay idea nila ba yon? Once and for all, yun ba ay talagang gimmick lang para lang ma-promote yung mga kanta mo? Hindi siya actually gimmick worthy kasi dumating siya sa point na para siyang nakadestinong mangyayari. Walang nagplano or anything, so siguro talagang itinakdayo ng Panginoon. Kasi kung hindi yan nangyari, hindi tayo nakakausap na yung panahon to. Magbabago ang kwento ng buhay. So, for me, hindi siya pinlano kasi that time, napapansin naman yung song ko ng Somewhere in My Past, di ba? Ang daming mga social media influencers na nag-support sa akin doon. At ako naman, doon sa former management ko, ako'y thankful sa kanila. Kasi may mga bagay kami pinagsamahang magaganda, parang trinato ko na silang mga kapatid. Okay, siguro dumating lang talaga yung point na may mga differences kaming hindi kami talagang kailangan ng pang-ituloy. So, siguro, naunawaan at nagpaalam naman ako sa kanila ng maayos. At saka, I just want to make things clear, wala akong contract with anyone. Wala akong isinay na contract with them, except dito sa management ko ngayon. Okay. Pero yes. Yes, yun din yung una kong tinanong kay Jojo kung meron siyang live contract. Pero naman ako if there's any artist na gustong magpa-manage, tatanungin ko muna. Isang protocol ko yun. Kung meron siyang buhay na contract. Kasi kung meron, hindi tayo dapat nag-uusap tungkol sa management. Kung sinabi naman niyang wala, bakit naman po hindi? Pero naayos ba yun, Jo? Kasi nagpo-post ka, may response ba sila doon? Or nagkaayos na ba kayo ngayon? Kasi nagkakaunawaan naman kami. Kahit kami nagkakameron ng tampuhan o whatever, para bang magkakadugtog na kami ng bituka namin na hindi na namin kailangan pa siguro mag-sorry sa isa't isa o magpaliwanagan. Simula nung hindi na ako nagpo-post, wala naman ako naririnig from them. In fairness naman sa kanila, wala naman silang sinasabi na anything na makakasakit sa akin. At ako naman siguro yung naunawaan nila kung saan ang gagaling naman yung pinanggagalingan ng lahat. Kaya nga, mas binavalue ko yung mga panahon na magkakasama kami, masasaya kami, at hindi ako matututong mag-vlog kung hindi din dahil sa kanila. Kaya ang dami kong ipasasalamat sa kanila at ako naman ang magtutuloy ng mga pangarap ko si Rams. Yan, ganun lang siguro, Gorgie. Magkaibigan pa rin kayo? Siguro dadating ang panahon na ganun din. Kasi wala naman akong binitawang masasakit na salita sa kanila o hindi kami nagkameron ng point na, alam mo na, nagbatuhan ng masasakit o hindi kami nag-burn ng bridge sa isa't isa. Thank you. Thank you, Gorgie. Thank you to God. Don Gorgie. Oh yeah, di ba? At least Civil, okay. Eto may tanong kay Miss Janice Navida. Hi
Hi, Jo. Congratulations. Yung first question, kasi before when you were promoting nandito lang ako siya somewhere in my past, nasabi mo na nagkaroon ka ng parang anxiety, nagkaroon ka ng anxiety and depression, di ba, nung maling ka kay Marqueras. So now that you have a new manager, na-apektuhan ka pa ba kapag pinagdududahan yung gender? Pinagdududahan? Actually, depende kasi sa dami ng bashing na lumabas during those times, kumbaga naman, naging na akong manhid. Okay? So, nabanggit ko naman dati na kaya medyo malamya ang kilos ko kasi nga, naging very close ako sa sister ko, sa mama ko, sa lola ko. So, surrounded ako ng mga babae na napalapit ako. So, nasa tao na kasi yun eh. Kailangan nung nag-vlog ako, nung lumantad ako sa tao, nung lumapit ako sa tao, doon ko nakita doon ko na-appreciate na mahal ako ng tao. Kahit anong kilos ko o whatever na ginagawa ko, the manner ng pagsasalita ko, nakikita ko yung pag-akap sa akin ng tao. Kaya regarding that gender issue or lumabas na issue with Marqueras, hindi ko na siya ine-entertain. Wala na yun. At bahala ng tao kung anong isipin nila. Basta ako, masaya akong nakakatulong sa kapwa ko, na papasaya ko sila sa mga bagay na ibibigay ko, at na-inspire sila sa itong mga songs na ginagawa ko. And follow up, syempre marami nagtataka bakit nga sumuko na. Marami nagtataka, Jo, kung bakit yung mga choices of songs mo parang yung I Love You Boy na ngayon gagawin I Love You Babe, and yung isa, parang Mahal Mo Raw Ako. So parang nakaka-add yun sa isa sa mga factor para ma-question yung gender. Actually, naman yan eh. Depende kasi sa appreciation ng song. At saka, syempre, hindi naman akong original nun eh. Di ba, ma'am? Artist nila yung Jobert ang original, no? Bakit hindi na-issue yung gender issue sa Pare Mahal Mo Raw Ako? So, kaya ginawa yung kantang yun, there's a certain story na doon bumubuo yun. Ako lang naman yung magpe-perform ng song. So, I think dapat walang issue regarding that kung ano yung mga kinakanta ko. I think yung mga kanta, dapat hindi naman mag-reflect sa kung sino si Jojo. Kasi yung kantang ginawa yun, it's a universal song. Like yung Pare, kanta siya ni Michael Pangilinan. Hindi naman natin kinestyon yung gender ni Michael Pangilinan dun sa kanta. So I think it should apply to Jojo also and to the rest of the song. The message of the song is universal. It's for everyone na gustong makarelate. And it's not his personal life. Hindi tungkol sa kanya yung kanta. It just so happened na we wanted to stick to that brand, being a revival king. Kasi ang gaganda rin naman ng track records ng mga kantang i-revive niya. So, salamat sa mga unang lumikha o unang kumanta ng mga kantang yun. At ngayong panahon na ito, bibigyang buhay naman ni Jojo gamit ang kanyang boses ng mga kantang ito. So I hope everyone will appreciate the song. So thank you very much. May follow-up ako. Sorry, may follow-up ako. So, if I'm not mistaken, in your previous interview, na-mention mo na idol mo si megastar Sharon Cuneta. So kung meron kang i-revive na song ni megastar, ano yun? Kasi ang gusto kong song yung ano bang title ng song? Okay, Gabi yung pati ba pintig ng puso? Gusto ko yan. Gusto ko siya, yung song na yun. Kaya nga favorite ko si Sharon kasi yung first song ko nung natalo ako nung first singing contest with Mr. DJ, sa sobrang paborito ko kay Sharon, i-produce ko ng concert si Sharon sa Lucena. First major concert niya sa Lucena, akong producer noon. Kaya kung mabibigyan ako ng pagkakataon ng Star Music to do a remake of the Megastar song, ang gusto ko sana yung Pati Ba Pintig ng Puso. Maganda siya. Maganda. And Ayan. And since pag-usapan na rin, Jo,
nasa iyo kung gusto mong sagutin o hindi. Pero pwede pong pakiclarify kung totoo ba na in-invite mo si Megastar na mag-collab kayo sa song pero hindi ka napagbigyan? No, walang ganong issue. Kasi after the concert, hindi na kami nagkita ni Megastar. Yun yung first and last na pagkikita namin sa Lucena City. At I think hindi naman siya ganun yung personality ni Megastar. Kasi nung nagpunta siya sa hotel ko sa Lucena, napaka-warm na, mabait na tao. Yun yung feeling ko sa kanya based na experience ko sa kanya. So I think hindi naman niya siguro gagawin yun. Dahil nakita pa matulungin din naman siya eh. So baka sa pintig, baka pintig ng puso pwede na kayong mag-collab. Sana. Pagpadalangin ko sana mga gawa ng paraan ng aking manager at saka syempre ng Star Music para it's a dream come true. Buruin mo, kinanta ko ang Mr. DJ, natalo ako, pinag-produce ko siya ng concert. Tapos ngayon, naging akong singer, then makakanta ko yung song niya. Ay, napakagalaking oportunidad sa akin. Thank you. At last na lang, Jo. Yung pagtulong mo ngayon, pagiging viral mo, parang may mga nagsasabi na ikaw na daw ang bagong Willie Revillame. Jo, hindi ka ba, kasi kung tama ako, from your own pocket, yung mga itinutulong mo, hindi ka ba napapagod o mapapagod sa pagtulong sa mga tao? At hindi ka ba natatakot na maubos yung yaman mo? Naniniwala ako hindi nauubos ang yaman kapag gumagawa, kung ginagamit mo yun sa kabutihan. Kasi kahit dumating ka sa point na kailangan mo, di kang wala, laging timing yung Panginoon sa'yo. Never kang, bawa hopeless ka na, meron kang babayaran na yung araw na ito, may darating na tao na tutulong sa'yo, yun yung bigay ng Panginoon sa'yo. Kaya never kong inisip na mauubusan ako o mababawasan ako, kasi bless ako ng Panginoon sa lahat ng ginagawa ko at hindi siya nagkukulang sa akin at binibigay niya sa akin ay sobra-sobra. At mamaya maniniwala kami dyan. Oo. Thank you, Joa. Actually, tama ka. Pinanalangin ko yan kanina. Joke lang. Okay, sino pa may tanong? We have last 2 questions if you want. Ay, si Melba. Ang kaibigan ko wala pang boyfriend. O kami break lang. Hello. Hindi, question ka lang. After all these takes na nangyari sa'yo, ano yung learnings? Ano yung lesson learned? So, learnings? alam ko yan, may mga learnings na yun nga, na huwag mong ibigay yung tiwala mo ng buong buo at yung mga secrets ng buhay mo ay huwag mo rin sasabihin lahat-lahat. Kasi hindi mo alam yung mga taong na-encounter mo. Yun lang, maging ka lang maingat sa lahat ng bagay. At higit sa lahat ay basta itutuloy mo whatever na... Actually, ito yung sasabihin ko, excuse me, meron po akong kapento sa inyo. At ito huwag kayong magtitigil sa pangarap. Kasi alam nyo po, ito siguro ngayon lang ito malalaman na ako po ay nagkamero ng dating manager. Hindi po ito yung past manager ko, may nauna pa po. Sinabi niya sa akin noon, si mama kasi nagsusupport sa akin for my singing career. Sabi niya sa akin noon is, nandun na ang media, ang dami kong mga nagmamahal sa akin dadating. So, kinuha namin ng Heartbeat Mega Disco. You know how big the Heartbeat Mega Disco? So, tuwang-tuwa kami ni Mama. Mama, madaming dadating na mga bisita, mga press people, mga kaibigan ko, mga nininiwala sa akin. Pero nung dumating ako doon na Jobert, Wendell, Tita Pilar, 3 ang nanonood. With a big stage, big venue. Mother ko nanonood. Kahit kayo, wala kayo doon. Nanay ko lang, 3 tao.
Pero tinuloy kong kumanta para hindi ako mapahiya sa mama. Kasi naniniwala ako na madaming tao. Pero 3 taong dumating kasama pa ang nanay ko. Yun. Kaya tinuloy ko yung pangarap ko kasi sabi ko, kakayanin ko to kasi naniniwala ang mama ko, naniniwala ako sa sarili ko. Hanggang sa dumating yung Revival King concert sa Newport, sold out ang tickets. Tapos kayo, mga kaibigan ko, andito kayo lahat sa akin. Kaya pinagpapatuloy ko yung pangarap ko kasi ang sama ng pinagdaanan ko. Hindi alam ng tao, yan ang ganyan ako. You know, kaya tuloy-tuloy ako. Kasi kahit may nag-approach sa akin na makikipag-collab sa akin, walang bayad, okay sa akin. Hindi ako nagiging madamot kasi pinanggalingan ko yung ganung buhay, walang pumapansin. Yun. Thank you. It's so painful, no? Alam mo, salamat for sharing that with us, Jo. Amen na namin narinig yan. Tawa lang tayo ng tawa sa buhay. Actually, kunento niya sa akin to nung isang araw na so nakita ko how passionate he is right now na i-share talaga yung talent niya. Kasi biruin mo, mom niya and then 2 other people na epinrami siya, it's a full house. Pero tinuloy niya yung pagkanta kasi yun yung nasa puso niya. Sakit doon. Oh, pero congratulations, that is so good. So, ay nako, nakamitin na lahat, Diyos ko, pinaiyak na pa kami lahat. Mel, thank you for the question. Sino may magla-last question? Wala na? Ay nako, ay naman presente na miss ka namin, Yuli. Yes, kasi nag-show pa kayo para yung pala po sa Batistone Academy, di ba? Jojo? At least, no, dumating ang light of the day, okay? Thank you very much, no? Napaka-heartwarming naman ang kwento ni Jojo. Diyos ko, kaya mga kaibigan, let's close this event this afternoon. Maraming salamat. Thank you very much sa inyong pagdanulat at for listening to the story. Anyway, ito muna a few words from Rams. Yeah, I would like to acknowledge Mama O for doing everything alongside with Artist Circle team, the team of Jojo Mendrez and Mars Morley and Joe Bird. Thank you very much for your support. Kayo yung nag-introduce din sa akin kay Jojo, and thank you for loving Jojo. And we are family now, so we welcome everyone to Artist Circle.